Nanindigan ang defense panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Walang nangyaring pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating unang gina o First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit ang kampo ni VP Sara, hindi may tuturing na grave threat ang mga pahayag noon sa online press conference noong November 2024. Sa impeachment trial, ipaniwanag ni Defense Counsel Mark Binluan na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay bahagi lamang ng kanyang pagsagot sa question and answer at hindi isang banta. Ipinunto rin ni Binluan na ang pahayag ni VP Inday Sara ay saklaw ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Bago ang pagpapatuloy ng trial kahapon, sinabi ni VP Sara, walang matibay na ebidensya ang reklamong grave threat laban sa kanya. July 15, ngayon po ay Miyerkules Well Day at nagdiriwang din po ng 87th anniversary ang DCRH. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara Duterte nanindigan walang naging pagbabanta sa first couple. Gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng conditional threat na kanyang binitiwan. Mga proyektong mabilis na maipatutupad at mararamdaman ng publiko pinasasama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2027 national budget. Trump administration rumesmak. Paglusaw naman sa International Criminal Court, ipinapanawagan sa mga bansang miyembro nito. Senator Marcoleta idineklarang fit to stand trial ng UP Philippine General Hospital. Unang bugso ng 85 peso wage hike sa Metro Manila ay patutupad na sa July 25. Supplier ng bigas na kulang sa timbang sa Mandaluyong City na blacklist na. Teknisya ng isang radio station sa Cotabato City itinumpa habang patungo sa trabaho. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Makakasama po Ella ni Bensal. At Kuya Angel Angelo Palmona sa detalye ng mga balita. Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na walang sapat na ebidensya ang kaso laban sa kanya matapos ang ika-4 na araw ng pagdinig sa kanyang impeachment trial sa Senado. Sa pahayag, tinuligsa ni Duterte ang presentasyon ng prosecution at sinabing nakabatay ito sa mga ginawang paratang at hindi sa konkretong ebidensya. Iginiit din ng pangalawang Pangulo na ang mga ginawang paratang ay sumisira sa mga institusyon ng pamahalaan, nagpapahina sa tiwala ng publiko, nagsasayang ng pondo ng bayan at nakasagsagabal sa paghahanap ng katotohanan. Samantala, tumestigo naman bilang saksi ng prosecution si NBI Regional Director Jeremy Lotok na nagsabing napagpasyahan ng mga investigador na seryoso ang mga pahayag ni Duterte noong November 2024 laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kaya nararapat lamang na sampahan ang kasong kriminal. Kinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang testimonya ng National Bureau of Investigation kaugnay naman ng grave threats na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, tinanong ni Cayetano si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok kung bakit umano dapat na makaramdam ng banta ang Pangulo at na iba pang sinasabing target. Ito ay kung nakabatay lamang ang pahayag ni VP Inday Sara sa kondisyon na mangyayari lamang ito kapag siya naman ay napatay. Paliwanag naman ni Attorney Lotok, may tuturing ng NBI ang pahayag bilang isang event-based threat at maaaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad sakaling mamatay ang Vice Presidente anuman ang dahilan. Ito'y dahil maaari manong hindi maniwala o pwede daw na may maniwala na may pananagutan ang mga naturang opisyal kapag may nangyari sa Vice Presidente. Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation na ang terminong Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang babala umano sa First Lady at hindi bilang banta kay VP Sara Duterte. Ginawa ni NBI Regional Director Jeremy Lotok ang paglilinaw matapos igiit ng depensa na ang ginawang pagbabanta ni VP Sara ay tugon lamang sa tanong sa kanya noong November 2024 sa online press con tungkol sa umano'y Operation Romanov laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Lotok, walang nakalap na ebidensya ang NBI na magpapatunay na may umiiral ng operasyon para ipatumba ang pamilya ng pangalawang Pangulo. Sa katunayan anya, narinig niya lamang ang terminong Romanov nang banggitin ito ni Mayor Baste
sa Maisug Rally bilang babala sa First Family na baka matulad sila sa nangyari sa Russian royal family noong 1986. Radyo natin nationwide. 13 minutos sa malabay ang alas 7 sa buntag. Balik tayo sa mga balita. Serye ng mga aktibidad bilang paggunita ng anibersaryo ng Arbitral Award sa West Philippine Sea isinagawa naman sa Bungabon, Nueva Ecija. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin San Jose, Nueva Ecija mula kay Angel Valenton III. Angel. Nakibahagi ang 703rd Infantry Aguila Brigade ng Philippine Army kasama ang kanilang Operational Control Unit sa pagunita ng ika-10 taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at pangkamalayan nitong linggo, Hulyo 12, 2026 na isinagawa sa kanilang kampo sa Barangay Kalaanan, Bayan ng Bungabon, Nueva Ecija sa pangunguna ni Brigadier General Eugenio Julio C. Osias IV. Nagsagawa ang 48th, 70th at 91st Infantry Battalion ng information lectures, static display at LED wall presentation upang ipaalam sa mga sundalo, mag-aaral, mga empleyado ng pamahalaan at mamamayan ang kahalagahan ng makasaysayang desisyon na kumikilala sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng international law. Sinabi ni Brigadier General Osias na hindi lamang sa pag-alala sa isang makasaysayang tagumpay sa batas ang paggunita, kundi pagpapatibay ng sama-samang tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang soberanya, integridad ng teritoryo at isulong ang mapayapang pagtatanggol sa pambansang interes. Sa pamamagitan ng mga aktibidad sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, muling iginiit ng 703rd Infantry Brigade ang suporta nito sa mga programang nagpapalakas sa kapayapaan, seguridad at makabayang kamalayan kasabay ng paghimok sa mga Novo Ecejanos at sa bawat Pilipino na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At yan ang balita sa oras na ito mula rito sa 103.3 Radyo natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide. Salamat Angel. Samantala dako naman tayo sa 107.7 Radyo natin Tabaco City. Mga LGU sa Albay na mahagi ng libreng face mask sa mga residente kasunod ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Arlene Morales Manyaul. Kaugnay ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkan Mayon dito sa Albay ay ang pagpapaigting din ng mga hakbang pangkaligtasan ng mga Albayano. Kasama dito ang pagsuot ng face mask, partikular sa mga lugar sa 2 distrito ng Lalawigan na siyang target ng lava flow, subalit apektado ng ashfall ang 1 at 2 distrito dahil naman sa hanging hatid ng habagat. Walang mga paggalaw dahil nasa evacuation center pa rin hanggang sa kasalukuyan ang mga residenteng nakatira sa 6 km permanent danger zone na patuloy na inaalalayan ng kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula pa noong Lunes, ilang mga LGU ay namahagi na ng face mask sa kanilang mga kababayan para makaiwas sa abo at matiyak ang kalusugan ng mga residente, partikular yaong mga papasok sa trabaho o mag-aaral. Magkakasunod ng minor strombolian activity ang nai-record ng PBOC sa Bulkan Mayon ayon sa nakuhang datos ng Mayon Volcano Observatory. Gayunpaman nananatili sa Alert Level 3, intensified unrest ang status nito at inaasahan ang patuloy na pagpapakita ng mga nagbabagang lava flows at mga rockfall o pagguho ng mga bato. Sa araw makikita lamang ang makakapal na usok sa paligid nito habang sa gabi ay ang makikinang na tila mga fireworks ng nagbabagang bato na nagsisilbing tourist attraction naman sa mga bisita rito. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo natin Tabaco City. Ako po si Ms. Arlene Morales Manyaul. Nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide. Mabalos, Miss A. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Kabikulan. SK Kagawad natagpuang wala ng buhay matapos ang 3 araw na paghahanap sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Detalye na balita mula sa 91.9 Radyo natin Pagadian mula kay Waway Belen. Waway? Natapos na ang 3 araw na search and retrieval operation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Zamboanga del Sur matapos matagpuang wala ng buhay ang nawawalang residente ng Barangay Baklay, Tukuran sa Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Joel Umpok, 24 na taong gulang, isang SK Kagawad na iniulat na nawawala sa kasagsagan
ng malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Inday at habagat. Kaagad na nagsagawa ng tuloy-tuloy na search and retrieval operation ng PDRRMO sa Buanga del Sur, katuwang ang MDRRMO Tukuran, Bureau of Fire Protection at mga lokal na voluntaryo sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng panahon at malalakas na agos ng ilog. Matagumpay na natagpuan at naiahon ng MDRRMO Tukuran ang labi ng biktima sa loob ng search area kahapon ng umaga. Agad itong isinailalim sa kaukulang proseso bago ipagkaloob sa kanyang pamilya. Nagpaabot naman ng taos-pusong pakikiramay ang PDRRMO sa Buanga del Sur sa naiwang pamilya ng biktima. Kasabay nito, muling nanawagan ng ahensya sa publiko na maging mapagmatsyag, iwasang tumawid sa mga rumaragasang ilog at binabahang daanan at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na otoridad habang patuloy ang masamang lagay ng panahon. At yan ang mga balita sa mga oras na ito mula sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ito si Waway Belen nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Salamat, Waway. Samantala, balita naman mula sa 96.9 Radyo Natin Kalapan. Mahigit 800,000 na residente ng Oriental Mindoro rehistrado na sa Philippine National ID. Double registration, mahigpit na binabantayan ng PSA. Para sa detalye, ihahatid sa atin ni Darwin Dico. Nagpaalala ang Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang double registration sa National ID system dahil maaari itong magdulot ng duplicate records na magpapabagal sa verifikasyon ng impormasyon at pagproseso ng National ID. Ayon sa PSA, hindi na kailangang magparehistro muli kung may maling impormasyon o clerical error sa naunang rehistro. Sa halip, maaaring ipaayos ang mga ito sa pamamagitan ng demographic updating services na available sa mga fixed National ID registration centers. Pinaliwanag din ng ahensya na ang mga nawalan o nasiraan ng National ID ay hindi rin dapat muling magparehistro. Maaaring gamitin ang Digital National ID sa eGov.ph app o humiling ng printed in paper format o yung e-fill ID sa mga registration center. Samantala, nananatiling hindi available ang pag-imprinta ng plastic o PVC National ID cards. Hinimok naman ng PSA ang mga may katanungan tungkol sa kanilang registration status o nais mag-update ng impormasyon na bumisita sa pinakamalapit na PhilSys o National ID Registration Center. Ito upang ma-verify ang kanilang record at makatanggap ng kaukulang serbisyo. Sa Oriental Mindoro, umabot na sa 872,985 ang nakapagparehistro na sa National ID system hanggang at 30 ng Hunyo ngayong taon. At yan ang balita sa oras na ito. Mula sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro, Darwin Dico, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Darwin. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Norte. Nakaselyo naman ang Philippine Military Academy o PMA ng 379.48 million pesos na funding grant mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa konstruksyon ng isang modernong warfare laboratory. Ang naturang proyekto ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Initiative ng PAGCOR bilang suporta sa Bonansation Program ng Armed Forces of the Philippines. Saklaw ng naturang funding ang demolition ng lumang PMA Hospital at ang pagtatayo ng bagong two-story warfare laboratory. Idinisenyo ito para sa defense technologies, contemporary military concepts at pagpapalakas sa operational decision-making capabilities ng mga kadete ng PMA. Inaasahang sisimulan ang demolisyon ng PMA Hospital sa mga susunod na linggo at ang nasabing laboratorio naman ay target na makumpleto sa huling quarter ng 2027. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang suporta ng PAGCOR sa PMA ay tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang mga pangangailangan para sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Partner, ngayon ay pinigdiriwang natin ang 18th anniversary ng DZRH. 87 to nga. 18 kasi alam ko magna-19 ka na eh. Hindi, number ng bahay niyo yun. At alam mo ba, ang Coffee Project, may pakapi ngayon dito. Oo, ang aga ha. Pinipilahan na agad. Tinitira mong kape kanina pa dyan. Ano ha? Nakailang galon ka na ba? Ha? Isang cup pa lang. Isang cup ka lang, ha? Kaya pinapasalamatan natin si Boss Abik, si Ma'am Abik Amarillo, ano ha? At saka syempre yung iba pang mga staff ni Senator Camille Villar at saka ni Senator Mark Villar. Ha? Nandito sa studio natin sila Ma'am Leonie Marquez, Angel Mandigal at saka si Dayan Kalulot. Ayan, hello po, sila good yung mga morning. angels, yes. ha? Sila yung mga representative ni na mga congresswoman, ha? Representative ni Ma'am Abik. Ayan, Yes. ha? Bakit asa si Ma'am Abik?
Ano sa office? Inindiyan kami, ha? Hindi, dapat may karugtong tubukas, ha? Oo. Ayan. Mama Vic, thank you, ha? Oras sa buong Kapuluan, 23 na makalipas ang alas 7 na umaga. Radyo Natin Nation.